Hi everyone, welcome back to Mambi Programming. And for today, we're going to explore another core concept of Java programming, which is abstraction. So, understanding abstraction is crucial for designing robust and scalable Java applications. So, stick around to learn what abstraction is and how to use it. Okay? So, before we start, now what is abstraction? Okay, so first, let's define abstraction. So, in Java, abstraction is the concept of hiding the complex implementation, details, and showing only the necessary features of an object. Now, it is a way to reduce complexity and allow the programmer to focus on interactions at a higher level. So, andito meron pa tayong mga ibang examples ng definition ni abstraction. Okay, sabi dito, abstraction is the process of creating a simplified general representation of something complex. So, ganito lang yan, no? Isipin natin, nagda-drive tayo ng isang kotse or ng isang sasakyan. So, general speaking, hindi natin kailangan alamin yung engine, hindi natin kailangan marunong tayong magmekaniko ng kotse, no? Ang importante is, alam natin kung ano yung interface na pwede natin galawin para mapaandar yung kotse or para mapagana or i-drive natin yung kotse. So, ganun si abstraction, no? Kumbaga, nakatago yung ating mga implementation, no? And, meron lang tayong simplified or general representation ng isang bagay, no? Para mas mapabilis and makapag-focus tayo dun sa purpose natin. So, yun nga, kung babalikan natin yung example kanina sa pagdadrive ng car, no? Ano lang ba yung dapat mong galawin para makapag-drive ka? So, yun lang yung importante na alam natin. So, yun yung concept ni abstraction. Okay, so meron tayong two ways, no, kung paano natin may implement or magagamit si abstraction sa ating code. No, number one is gumamit tayo ng abstract classes, and number two is if gagamit tayo ng interface. So, unahin muna natin yung abstract classes. So, ano nga ba yung abstract classes? No, so abstract classes are classes that cannot be directly instantiated. Meaning, hindi na daw tayo pwedeng makapag-create ng object ng isang class na naka-declare as an abstract class. So, ano ang purpose niya? So, ba't ganun? Hindi na pala natin pwedeng gawa ng object. So, ba't pa tayo gagawa ng abstract class? So, ang purpose niya, no, or ang gagawin natin is i-extend natin yung ibang classes doon sa ating abstract class. In that way, no, makakapag-provide sila ng implementation doon sa mga dineclare nating abstract methods. Okay? So, another sample, another definition, no, useful. Okay, when you want to define common behavior and characteristic that multiple related classes should have. Okay, so si abstract class, usually ginagamit natin ito, no, at the planning or designing stage, no? Why? Dinidesign natin, for example, ang isang sasakyan, vehicle, no? Ano ba yung dapat meron ng isang sasakyan? Ano dapat yung mga attributes na meron siya? Ano dapat yung mga methods na meron siya? So, dun pa lang is dinidefine na natin siya. Kumbaga, gumagawa tayo ng contract, no? Na hindi pwedeng mawala itong mga attributes and methods na naka-declare sa isang abstract class. So, ibig sabihin, once na in-extend natin yung isang class sa isang abstract class, kailangan or ifo-force niya tayo na i-implement lahat ng abstract methods na meron yung ating parent class, no? Which is, yun nga, si abstract class. Okay, so, para mas maintindihan natin yan, no, kailangan natin i-try. Pero before tayong mag-try, so tapusin ko muna lahat ng key points na meron ako dito. Okay? So, here are the few key points about abstract classes. No? So, sabi dito, ang abstract class can have both abstract methods. Yung mga abstract methods, ito yung mga methods na walang body. No? So, mamaya makikita natin kung ano yung pinakaiba ng abstract method sa non-abstract methods. No? Okay, next though, abstract methods are declared without an implementation. So, ibig sabihin, walang ang body. So, walang implementation. No, meron lang silang method signature, which is yung modifier, yung kanilang return type, yung kanilang identifier or yung method name, and yung parameter or parameter list.
no? Okay, and then next, no, sabi dito, abstract classes can also have non-abstract method. So, again, nabanggit niya kanina, no? So, pwede daw tayo magkaroon ng non-abstract method sa isang abstract class. Pero, tandaan natin na hindi tayo pwedeng magkaroon ng abstract method sa isang non-abstract class. So, ibig sabihin, kung plano mo maglagay ng isang abstract method, kailangan yung class mo ay abstract. Okay? So, next na key point natin, subclasses that extend an abstract class must either provide implementation for all the abstract methods or be declared as abstract themselves. So, mamimili ka lang, no? Either abstract din siya or i-implement niya lahat ng method na meron si parent class na naka-abstract. Okay? So, meron pa tayong ilang definitions, pero syempre, paulit-ulit na lang yan, no? Yun na rin yung mga nabanggit ko kanina. So, huwag na natin patagalin. So, let's dive down, no? Okay, so, dito sa package ko, mag-create lang ako ng class. So, para dito, sa exercise natin or sa demo na to, no? Since bibilisan lang natin, no? Simpleng example lang para mabilis lang natin maintindihan. Okay? So, ang gagamitin natin example is si shape, no? Si shape, since si shape ay isang general idea, no? Pwede natin siyang gawing abstract idea. Pag sabi natin abstract idea, no? Once na ginawa natin abstract yung isang class, sipin nyo, no? Meron bang shape na nag-exist as shape mismo? So, technically, wala, no? Walang as in shape, no? Pero meron tayong circle, meron tayong iba pang klase ng polygon, no? Andyan pa yung ibang shapes. So, ibig sabihin, since general idea siya, no? General idea yung shape, pwede nating i-declare itong class na to as abstract, no? So, syempre, mag-ingat tayo. So, hindi naman lahat kailangan naka-abstract, pero kailangan natin pag-aralan if nararapat ba talagang gawing abstract itong class na ito. Okay? So, sige, gawa na tayo. So, meron tayong class shape. Okay? So, paano nga ba natin gagawing abstract yung ating class? No? So, lalagyan lang natin siya ng keyword na abstract. So, abstract na siya. No? Ano po ang ibig sabihin nun, ma'am? No? Ano po ang ibig sabihin ng abstract? Okay, again, ibig sabihin yan, once na naging abstract na si shape, no? Pagpunta tayo kay main, and trinay natin gumawa ng shape na object. Shape. Okay, so nakita nyo, hindi na tayo pwedeng mag-instantiate. Okay, why? Kasi si shape, ginawa na natin siyang abstract. No, ibig sabihin, walang object na mag-exist na ang type niya is shape, no? Na siya ay shape. So, walang object na general na shape. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin ng mas specific na shape. So, hindi natin siya pwedeng instantiate. And so, ayun lang, no? Makita natin yung error, haber nyo lang. Minsan kasi mabagal. Okay, pero yun, no? Bawal siyang ma-instantiate. So, hindi pwedeng i-instantiate once na ang class ay isang abstract class. Okay, balik tayo sa shape. Okay, so i-define lang natin ano ba yung mga gusto nating attributes or properties na ma-share natin sa lahat ng klase ng shape. So, pag tinignan natin attributes, no, pwede tayong maglagay ng sides, no, kasi ang square may side, ang rectangle may side, pero, no, pagdating kay circle, wala tayong side, na meron tayong radius. So, hindi na natin ilalagay yon since magkakaiba kada shape, no? Pero, no, lahat yon, no, pwede natin malaman yung kanilang perimeter, no, and yung kanilang area. So, pwede tayong gumawa ng abstract na methods. Okay, usually, kapag gumagawa tayo ng method, no, ginagawa natin, void, let's say, for example, find perimeter. Ganyan, tama? So, kung napansin nyo, yung ginawa kong method ngayon ay isang example ng isang non-abstract class. So, ito yung pangkaraniwan nating method. Merong implementation. Ma'am, paano natin malalaman if merong implementation or wala? So, kapag merong curly braces, automatic, no, meron siyang body. Kasi ito yung body ng ating method. So, paano siya magiging abstract? No? Hindi natin kailangan lagyan ng keyword na abstract. No? Lalagyan na lang natin ng
lagyan natin ng terminator. Okay, and then, lalagyan natin siya ng keyword na abstract. Okay, so malaman natin na isang method ay abstract kapag wala siyang body, naka-terminator. Okay, and merong keyword na abstract. So, ayan, makita nyo, no? Abstract, void, find perimeter. No? So, yun yung gusto natin makita. Okay? Siguro wag natin i-void, no? Para maiba naman. Mag-return tayo ng double. Yan. Okay, next, no? Gawa tayo ng abstract double. Hanapin naman natin yung area. Area. Okay? So, meron na tayong abstract class. So, ibig sabihin nito, no, gumagawa tayo ng contract, no, gumagawa tayo ng rule na lahat ng mag-e-extend sa class shape, kailangan meron silang method ng find perimeter and find area. No? So, yun yung i-enforce natin dito. No? Gusto natin na lahat ng shape dapat merong find perimeter and find area. Okay? So, gawa tayo ng mga subclass para mas makita natin kung paano ba ginagamit yung isang abstract class. So, mag-create lang tayo ng Java class. Okay, unahin natin si circle. Yan. So, meron na tayong circle. Okay, and then, isipin natin, no, meron bang attribute na need para kay circle? Okay, so, syempre meron, no? Kailangan meron tayong radius. Okay, so, double radius. Ay, sorry po. Ayan. Okay, and then, every time nagagawa tayo ng object na circle, no? Syempre, kailangan natin na i-reference yung ating instance variable sa parameter ng ating constructor. So, gawa tayo ng constructor. Circle. Pero close parenthesis. Okay, lagay natin sa loob si double radius. Okay, and then, yan. This dot radius equals radius. So, gusto lang natin na ma-equal yung ating instance, no? O yung current instance natin dito sa local variable natin na si radius. Okay, so, ano pa ang gagawin natin? So, para makita ninyo kung ano yung sinasabi ko na i-force tayo ni Java na i-implement yung mga abstract methods, i-extend natin siya sa abstract class. Yan. So, kung napansin ninyo, no, si abstract class, ang ginagamit din natin keyword ay extends, no? Kumbaga parang related pa rin to kay inheritance. So, ito yung sinasabi ko na pinaka-importante na naintindihan muna natin ng maigi yung inheritance bago tayo tumalon sa iba pang OOP paradigm, no? Para hindi tayo masyadong hirap. So, nakikita nyo yan nag-error. Kailangan lang natin na, sabi dito, circle is not abstract and does not override abstract method. So, ibig sabihin, dalawang way kung paano matatanggal yung error. One is, i-declare din natin si circle as abstract, or two, i-implement natin yung abstract method na meron si shape. So, piliin natin yung pangalawang option. Okay? So, i-implement natin ang lahat ng abstract method. Yan. So, makikita ninyo, no, in-override niya na kaagad para sa atin. So, in-override niya na. So, lagyan na lang natin ng calculation. Okay, so return natin para sa perimeter, no, or circumference, no, meron tayong 2 pi r. So 2 times, gamit tayo ng mat.pi. Times yung ating radius. Okay. So goods na. Okay, next, no, para naman sa area, ang i-return natin ay mat.pi and radius square. No? So, square lang natin yung radius or i-times natin sa sarili niya. Mat.pi
times radius times radius. Okay, so pi r square ang formula para sa find area. So, tapos na tayo sa unang shape natin. Okay, gawa pa tayo ng dalawa pa. No, si square at si triangle. Try natin. So, square muna. Mas madali si square. Square. Okay, ang unang gagawin, i-extend kay shape. Extends shape. Okay, next, pindutin niyo yung bombilya para ma-implement lahat ng abstract methods. Okay, so okay lang, wag mo muna pansinin yan. Ano ang meron kay square? No? So, ano ang attribute na meron si square? No? Meron syempre tayong side. So, double side. Syempre, lalagyan din natin to na constructor. So, square. Nga pala, no? Kung parehas lang tayo ng IDE, para hindi kayo mahirapan, right-click, insert code, and then, ayan, piliin nyo si constructor. And then, check, and then, generate. So, ganun lang, no? So, meron na kagad tayong constructor. Okay? So, tapos na, no? Meron na tayong constructor. So, ayusin na natin yung laman ng ating mga implementation ng ating mga method. So, sa perimeter ng isang square, 4 times side lang to. 4 times side. Sa area naman, if I'm not mistaken, ito ay side times side. Okay, so okay na. So, last na gagawin natin is, gagawa tayo ng triangle. Again, pag nakagawa tayo ng triangle, kailangan nating i-extend. So, extends shape. No? Si-shape yung abstract. Okay, and then, pindutin yung bombilya. Yung unang-una, no? Huwag niyong gawing abstract. Kasi kapag ginawa natin abstract, ayan, diba, naging abstract na siya. Wala nang error. Pero, no, wala na tayong option na i-implement. So, mamano-manuhin natin kunin yung mga methods. No? So, wag na natin siyang gawing abstract. So, ang abstract lang dito is yung pinaka-parent class lang natin, which is si shape. Okay, so implement. Yan, na-implement na. Kaya, ano ba ang kailangan ni triangle? So, si triangle, meron tayong base and height. So, declare lang natin. Double base and height. Syempre, bigyan din natin siya ng constructor. O, para di tayo mahirapan, right-click, insert code, constructor, select all, generate. So, ayan na. Meron na tayong constructor. Okay? Pero, syempre, if nagpa-practice pa lang kayo or nag-aaral pa lang kayo, mas okay na i-type nyo siya para mas maging familiar kayo. So, okay, since ang ginamit natin dito is base and height, no? Technically, hindi natin makuha yung perimeter niya unless makuha rin natin yung side. So, para dito, wag na natin pahirapan sarili natin. Return na lang natin -1. No? Kasi hindi natin makukuha yung perimeter. Pero, bibigyan ko kayo na another option kung gusto nyo talaga na makuha yung perimeter and yung area. Pwede ang kunin natin na attributes is yung tatlong sides. And then, gumamit tayo ng Heron formula para mahanap yung area. Pero ayaw na natin pahirapan yung sarili natin, so huwag na natin yung gawin. Okay? So, punta tayo dito kay find area. So, syempre, i-return lang natin dyan yung formula natin. So, ano ba yung formula ng ating triangle? So, meron tayong 1/2 times base times height. So, pwede na yung 0.5 times yung ating base and yung ating height. So, ayan. Okay. So, tapos na yung tatlong sub-class. So, tandaan lang natin, again, pagka gumamit tayo ng abstract class, no, kailangan natin i-implement lahat ng abstract methods na naka-declare sa parent class.
Okay, so ganun lang. Okay? And then, pwede nyo pa rin naman siyang dagdagan. Pwede kayo magdagdag ng iba pang methods, no? For example nga kay triangle, gusto natin na maglagay ng find perimeter and then maglagay ng ibang method para mahanap yung perimeter niya. So, manghingi tayo ng sides, tatlong sides. So, nasa inyo yan. Pero, dito sa example natin, wag na natin pahirapan ang sarili natin. So, balik tayo kay main. And, tignan lang natin, no, kung paano natin siya gagamitin. Okay, for example, gawa tayo ng bagong circle. Okay, radius niya 5. Okay, and then south natin, no? Perimeter of circle. Okay, plus natin si circle dot find perimeter. Okay, next naman, area naman, no? Find area. Okay, and then, syempre, meron din tayong si square, no? Okay, bigyan natin siya ng side. So, ilan ba yung kailangan natin? So, isa lang. Side lang. Okay, so, for example, 15. Ayan. Okay, and then last, no, meron tayong si triangle. So, base and height yung hinahanap nito. Baliktad. 6, tsaka 12. Okay, nga pala, no, kung may nakita kayong kulay gray na yan, yung radius, yung height, hindi nyo yan kokopyahin na, hindi nyo yan itatype. So, yan ay tinatawag nating inline hints. Hints lang po yan, ha? Saan po yan na-on, ma'am? Dito lang yan sa view. Yan, and then may kita nyo dyan, may nakalagay na show inline hints. Okay? Yan lang. So, next, proceed tayo. Tapusin lang natin to bago tayo mag-interface. Okay. So, ayan, no, meron na tayong objects. So, syempre, pag nira natin yan, so, ayan, nilabas lang niya yung mga sagot, yung computation. So, nakita ninyo, parang same lang sa inheritance yung concept. Ang pinagkaiba lang, no, naka-declare yung pinaka-parent class natin as abstract. So, isang beses lang pwedeng mag-extend. So, hindi natin pwedeng ma-extend pa to si circle sa iba pang parent class, no? Kasi kay Java hindi natin sinusupport yung multiple inheritance, no, or maraming parent class. So para naman ma-achieve natin yun, no, and para din magamit yung abstraction, meron din tayong isa pang way, which is ayun nga, so gumamit daw ng interface. So si interface, no, is a collection of abstract methods without any implementation code. Okay, an interface can be implemented by any class that provides an implementation for all of its method. Okay, so before kasi, no, ang interface, kailangan walang implementation lahat yung kanyang methods, no. Pero, after ng Java 8, no, pwede na siya magkaroon ng method na may body, pero kailangan naka-default, no, or naka-static. So, yun yung meron kay interface. So, ano pa yung definition ng interface? So, similar to an abstract, no, it defines a contract, no, for classes to follow. So, yun yung ginagawa natin dito. Okay? So, an interface only defines method signatures and constants, no? So, after Java 8, no, pinapayagan na to again, pero kailangan default and static lang. So, basically, no, hindi pa rin pwedeng maglagay ng method na merong body or implementation. Not unless, yun nga, static or default. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila ni abstract class. Si abstract class, pwede siya magkaroon ng method na may body or may implementation.
Okay, so useful daw to when you want to define set of methods that different classes should implement, no? And through interface, no, pwede tayo makapag-implement ng multiple inheritance. Ibig sabihin, pwede tayo mag-implement ng more than one interface. Okay? So, few key points before tayo mag-proceed sa demo. Okay? So, contains method signature without any implementation and constant declarations, no? Ano pa yung meron dito? Okay, so provide actual implementation of the methods declared in the interface, okay, and etc. etc. So paulit-ulit lang. Okay? So let's try kung paano natin gagamitin yung interface. Okay, so let's say for example, anuin ko lang muna to, no? Listenin na muna natin tong sige, comment lang natin kung ayaw nyo siyang mawala. Okay? Yan. Okay, so let's say for example, gagawa tayo ng very basic, no, na game, no? Pero syempre, huwag kayo mag-expect. So, sinabi kong basic, yung mga mechanics lang, simple, movement lang, no? And walang something complex. Para lang mai-discuss natin yung interface and kung paano siya nag-work. Okay, so una, okay, let's say for example, gawa tayo ng sinasabi nating interface. Okay? So, ito gagawin ko, gaming. Pangalan natin siyang gaming. And then, by convenient, no, nilalagyan natin ng interface na suffix, yung mga interface. Okay? Pero, hindi naman required yan. No? Sadyang, mas okay lang if meron. Para alam nyo rin kaagad na siya ay isang interface. Yan. So, kung nakita nyo, instead na public class, ang nakalagay, public interface. Okay? So, dito, i-declare daw natin lahat ng gusto nating methods na dapat meron lahat ng games na i-create natin. So, ano-ano ba yun? Yung basic lang, no? App. Okay, so, pansin nyo dito, hindi na natin kailangan maglagay ng keyword na abstract. Pero walang masama kung maglalagay ka. Pero since hindi naman siya required, wag na natin ilagay. Okay, ulitin natin ng maraming beses. Up, down, left, and right. Yan. So, meron tayong interface. Okay, next, gawa tayo ng gawa naman tayo ng mga classes, no? Okay, so gawa tayo ng, let's say, for example, Mario game. So, ito si Mario game. So, papakita ko muna sa inyo kung paano tayo nahihirapan kapag hindi natin na-utilize na maayos yung interface. Okay, so, for example, ito si Mario game. No? Hindi natin siya ginamitan ng interface. Okay, so, gumawa lang tayo ng mga method. Yan. Up, down, left, and right. And so, next, no, so tayo. Jump. Kapag nag-down, for example, papasok sa, sa butas, no? Ano ba yung tawag doon? Sa tunnel. Yan na lang. Okay, sa left, go back. And sa right, let's say for example, move forward. Okay, and then, para malinis, no, gagawa tayo ng isa pang class na yun yung magtatawag ng mga classes natin. So, pangalanan natin siyang si Game Runner. Okay, so si Game Runner, papakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda na gumamit ng interface para ma-reuse yung code and mabawasan yung pag-change natin, no, or paulit-ulit natin pag bago-bago ng code natin. So, if hindi tayo gagamit ng interface and gusto natin mapagana yung Game Runner, syempre kailangan natin i-declare si Mario Game as game. Right? And si Game Runner,
kailangan natin humingi ng constructor. So, Mario game. Syempre, i-equals lang natin. Game equals game. Okay, and gagawa lang tayo ng method na run. So, dito sa run, dito natin tatawagin lahat ng methods, no? Kasi, para mabilis lang yung example, ayaw na natin patagalin to. Up, down, left, and right. Okay, so, hindi muna natin ginamit si interface, no? Hindi muna natin siya ginamit. Gumawa muna tayo ng game natin. Okay, so, nilagay natin yung mga methods, no? Kung ano yung mga move niya. Okay, and gumawa tayo ng game runner na magra-run ng mismong game natin. So, balik tayo kay main. Gawa tayo ng bagong object ni Mario game. Game. And, gawa rin tayo ng game runner. Okay, so, manghingi ng parameter to, bibigay natin sa kanya si game. Okay, and, tatawagin natin si game runner dot run. Okay, so, once na nirun natin to, yan, so, makita natin na lumabas na yung ating output. So, goods po, no, ma'am, para naman nasabi naging hassle yan, wala naman, no? So, pero what if, meron pa tayong isa pang class, no? What if meron ka pang isa pang game, no? Kunyari, meron kang Super Contra game, no? So, ano yung mangyayari, no? Papalitan na naman natin tong game runner natin, no? Instead na Mario game, para ma-run natin yung ating Super Contra game, no? Papalitan na naman natin to, gagawin natin tong Super Contra game. So, kung napansin nyo, no, isang change lang dito, mababago na naman yung code natin. So, ayusin na naman natin to, no? Papalitan din natin to ng Super Contra game. So, ang purpose ng interface is para maiwasan natin yung mga ganitong issue. So, kung nakikita ninyo, yung kaninang code natin, yan, Mario game, na ito yung tinatawag nating tightly coupling. Ibig sabihin, nakadepend yung ating game runner kay Mario game. So, hindi magandang practice yon, no? Kasi, ibig sabihin, kapag mayroon tayong ibang game na gustong i-run, napapalitan na naman natin lahat ng nandito sa code natin. So, para maiwasan yun, no, gagamitin na natin si gaming interface. So, punta tayo kay game runner. So, instead na si Mario game, si gaming interface na yung ilalagay natin. Ganun din dito kay constructor. So, ngayon, no, paano na yung gagawin natin? Since si Mario game ay magdedepend na tayo kay interface, no, ang keyword na ginagamit natin is implements. No, implements gaming interface. Gaming interface pa pinangalan ko. Yes. Okay, so gaming interface. Ayan. So, since ginawa natin to kanina, no, papalitan natin to. No, kasi nga yung gaming interface natin ay na dito, no? So, hindi natin siya kaagad na na override. So, i-override nyo lang muna. Or kung nagdududa ka, no? Kung nagdududa ka, okay, pwede mo naman yan i-implement para tamang-tama lahat. Yan. So, ganun lang. Pero syempre, ayaw na natin na ma-hassle tayo. So, ipapublic lang natin lahat and lalagyan lang natin lahat ng override. Ayusin lang natin. Bakit nangyari yon, no? Kasi meron tayong rule, no? Kailangan, hindi pwedeng mas mahigpit yung mag-i-implement na klase. So, for example, ito, naka-default,
dapat mas maluwag yung mga subclasses tuloy. Yung mga classes na magi-implement ng ating interface. So, kaya ipipublic natin siya. So, punta tayo kay Super Contra, implement din natin siya. So, again, first step para magamit yung interface, implements. Yan. Kaya pangalan, no, ng ating interface, gaming interface. And then, pindutin nyo yung bumbilya, make, implement all abstract methods. So, ayan na, nandiyan na siya. So, palitan na lang natin ng laman. So, para maiba naman. So, ano ba pwedeng ibang up bukod sa jump? Wala naman. Sige, jump pa rin. Down, siguro pwede tayong mag-crouch. Crouch. Yumuko ba, ganun? And, yung left natin, go back pa rin. Okay, yung right natin, palitan natin, no? Let's say, ano naman, shoot bullets. Ganun. Yan. So, ngayon, na-implement na natin siya. Kung mapapansin ninyo, since gaming interface na yung ginamit nating type dito, hindi na natin kailangan galawin ulit si Game Runner. Ang gagalawin na lang natin is yung nasa main natin. So, let's say for example, gusto ko gamitin si Super Contra game. So, comment ko muna si Mario game. Yan. So, eto na lang yung babaguhin natin, yung tinatawag, no? Pero hindi na natin gagalawin yung mga code natin. So, yun yung isang magandang tawag dito, advantage yung paggamit ng pag-utilize ng interface. So, hindi ko pala na-run. And so, napansin nyo, iba na yung output. Jump, crouch, go back. Jump pala nalagay ko. Right. Mali yata ako nang nalagay sa Game Runner app. Ito, hindi ko nalagay yung right. Yan. So, game is running. Pwede nating tignan kung tama ba yung nirarun natin. Yung address lang, no? Yung ilalagay natin. Para lang makita natin kung anong file yung nagra-run. And so, running abstract.super contra game. Okay, so, challenge for you. No? So, pwede kayong gumawa ng isa pang interface. No? For example, skills naman. Okay, or yung X, yung ano natin, no? Yung X, square, circle na buttons sa mga gaming console. And then, implement nyo rin ulit sa Mario game. So, paano po ba yun? For example, no, papakita lang natin paano if mayroon tayong more than one interface. For example, dito meron tayong skills interface. Ayan. So, for example, di ko na muna lalagyan ng laman. So, para lang may idea kayo and para ma-challenge din kayo na mag-try. So, kung napansin nyo, pwede tayo ditong magdagdag. So, skills interface. Yan. So, walang issue, no? Walang problem. Pwede tayong maglagay ng more than one interface. Kahit ilan pa yan, no? Kaya, as long as separated sila by comma. Okay? So, challenge. Gawa tayo ng bagong game. Again, di nyo nagagalawin si Game Runner. Okay, magdadagdag lang tayo ng bagong game. So, try nyo magdagdag kayo ng Pac-Man, no? Pac-Man game. Okay, and implement nyo rin yung mga methods na meron. So, that's it, no? For abstraction. Hopefully, meron natutunan.